Sa pagsusuring ito, titingnan natin ang isang sinaunang propesya at ang interpretasyon nito. Ito'y parang isang detalyadong profile na sinasabing nagtuturo sa isang partikular na kapangyarihan sa kasaysayan. Yan ang tanong na bumabababag sa isipan ng maraming tao sa loob ng daan-daang taon. Para sa karamihan, ito ay isang malaking misteryo. Well, ayon sa material na ating sinusuri, ang sagot daw ay matatagpuan sa isang 9-point checklist na galing sa aklat ni Daniel. Kaya tara, himayin natin to. Okay, para maintindihan natin yung buong picture, kailangan muna nating balikan yung kasaysayan. Kasi itong propesiya nagsisimula sa sunod-sunod na mga world empires na humubog sa ating nakaraan. Mabilis na rundown lang, may 4 na kahariang binabanggit sa Daniel 7, Babylonia, Medo-Persia, Gresya, at yung pang-4 ang paganong Roma. Tandaan niyo yung pang-4 dahil ayon sa propesiya, mula raw sa ika-4 na kahariang yan, lilitaw yung kapangyarihang pag-uusapan natin. Ngayon, eto na, dumako na tayo sa pinakapuso ng ating pagsusuri. Yung siyam na partikular na katangiang ito yung ginagamit ng source para tukuyin ng kapangyarihang kilala bilang Antikristo. Ito yung 9-point profile mula sa Daniel 7. Isipin nyo para itong checklist ng isang investigador. Bawat punto mula sa kung saan siya nanggaling at kung nasaan siya hanggang sa mga specific niyang ginawa tulad ng pagwasak sa ibang kaharian at pag-uusig, dapat daw lahat yan ay tumugma para matukoy ang kapangyarihan nito. Okay, simulan na nating suriin. Paano nga ba sistematikong itinutugma ng source material itong siyam na clues sa isang particular na kapangyarihan sa kasaysayan? Ito yung mga unang puntos na inilalatag ng source. Sinasabing ang kapangyarihang ito ay nagmula sa imperyo ng Roma, matatagpuan sa kanlurang Europa, at naiba siya dahil isa itong relihiyosong kapangyarihan na pinamumunuan ng isang tao, ang Papa. Para patunayan yung koneksyon sa Roma, ginagamit ng source ang quote na to mula sa mga historiador. Ang argumento, ang simbahan daw ay hindi lang basta lumitaw mula sa Roma, ito raw ang pagpapatuloy nito sa isang bagong anyo. Ngayon, tingnan natin ang isang napaka-espesipikong clue, ang pagwasak sa 3 kaharian para bigyang daan ang pag-angat ng kapangyarihang ito. Ang sabi, sila ay binunot mula sa mga ugat. Ayon sa source, ito raw yung 3 kahariang Ayan, mga tribong Kristiyano na may ibang paniniwala tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo kaya hindi sila sumuporta sa papasiya. Sila raw ay winasak para mawala ang hadlang sa pag-angat ng kapangyarihang ito na isang mahalagang bahagi daw sa katuparan ng propesiya. Sunod naman sa checklist, yung pakikidigma at pag-uusig sa mga taong may ibang paniniwala. Ito ay isang madilim na bahagi ng kasaysayan na binabanggit din sa propesiya. At gaano kadami? Ayon sa mga historiador na binanggit sa source, ito yung tinatayang bilang ng mga taong pinatay dahil sa kanilang paniniwala sa panahon ng pag-uusig. 50 milyon. Grabe ang numerong yan. At pinatibay pa ito ng isang mabigat na quote mula sa historiador na si W.E.H. Lecky na naglalarawan kung gaano kalawak ang pag-usig na naganap. Alam nyo, bukod sa mga katangian, may ibinigay din daw na eksaktong haba ng panahon ng pamumuno. Yung pariralang isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, pag kinumpute ay lumalabas na 1,260 araw. At gamit ang prinsipyong isang araw para sa isang taon sa interpretasyon ng propesiya, ito ay katumbas ng 1,260 na taon. At ito na yung timeline na inilalatag ng source. Nagsimula raw ito noong 538 AD nang matanggal yung huling hadlang sa kapangyarihan niya at nagtapos ito eksakto pagkatapos ng 1,260 na taon noong 1798 AD nang bihagin ng general ni Napoleon ang Papa. Ito raw yung tinatawag na nakamamatay na sugat. Isa pang malaking clue ay yung pagsasalita ng mapagmataas na salita o blasphemy. Ayon sa Biblia, may 2 anyo ito. Una, ang pag-angkin na kaya mong magpatawad ng kasalanan. At pangalawa, ang pag-angkin na ikaw ay Diyos. Bilang ebidensya sa unang anyo ng blasphemia, kinukuha ng source ang mismong sinasabi sa katekismo ng Simbahang Katoliko na nagsasaad na ang pari ay tunay at totoong nagpapatawad ng kasalanan. At para naman sa ikalawang punto, isang sipi mula sa sulat ng isang papa ang inilahad bilang ebidensya sa pag-angkin na sila ay kumakatawan bilang Diyos dito sa lupa.
At ang huling punto sa ating listahan, ang pagtatangkang baguhin ang mga panahon at kautusan. Ayon sa sourcing, ito ay direktang tumutukoy sa 10 utos ng Diyos. Ang argumento nila, sa mga katekismo daw, inalis yung ikalawang utos laban sa pagsamba sa imahen at binagolin yung ikaapat na utos tungkol sa araw ng pamamahinga. So, matapos nating suriin ang 9 na puntong ito, ano na ngayon ang konklusyon na inilahad sa material na ating pinag-aralan? Malinaw na malinaw ang sinasabi ng source. Dahil daw sa perpektong pagtugma sa lahat ng 9 na pagkakakilanlan, ang papasingkaya raw ang kapangyarihang inilalarawan sa propesya ni Daniel. Pero may isang napakahalagang paglilinaw ang source. Binibigyang diin nila na ang propesiyang ito ay nakatutok sa isang sistema o institusyon, hindi sa mga individual na miyembro nito. Kinikilala pa nga nila na marami sa mga kasapi nito ay mga tapat at taos-pusong mananampalataya. Kaya naman, iniiwan tayo nito sa isang malalim na tanong. Ano man ang iyong paniniwala, hindi maiikakaila ang impluwensya ng mga interpretasyon tulad nito. Paano nga ba binabago ng mga sinuunang kasulatan ang paraan ng pagtingin natin sa nakaraan at maging sa hinaharap?